Morning po. Good morning, sir. Tignan mo si De La Cruz. Yung gamit niyang bag plastic. De La Cruz! Tara saglit! Bakit, T. Guzman? Ba't naman ganito gamit mong bag? Yung mga gamit mo nasa plastic bag. Tignan niyo, oh. Yung bag na ginagamit ni De La Cruz. Plastic! T. Guzman, tama na please. Maawa ka naman sa akin, oh. Kawawa ka naman. Wala kang pambili. Tara na. Si De La Cruz ba yun? De La Cruz! Sabi na nga, be. Kaya hindi na rin ako nagtataka bakit plastic bag ang gamit mo eh. Namamasura ka lang pala eh. At tama nga din ako na wala kang pambili. Pasensya na ah. Wala kasi kaming pambili talaga ng bag eh. Kawawa ka talaga, De La Cruz. Ayun si De La Cruz, oh. Pagtripan natin. Sino po yun ang mato? Ano bang ingay niyo nasa likod dyan? Uy! Ba't mo naman binuto si De La Cruz? Nagbabasa lang po yung tao dito, oh. De La Cruz! Tigilan niyo yan, ha? Tigilan niyo. Nagdi-discuss yung teacher dito sa harap. Sige, pakiayos. Mami, hindi po ako. Si Josh po yun. Kaya ako bumalik dito dahil nawawala kasi yung wallet ko eh. Nakita niyo ba? Dito kasi yung nasa klase ko. Ma'am, bakit po kayo hindi niyo tignan yung bag ni De La Cruz? Baka nasa loob ng plastic bag. Bakit po sa akin? Ano po bang malay natin? Eh wala naman po siyang pera, di ba? Baka sakali, dun sa wallet mo kumuha, ma'am. Ito yung bag ni De La Cruz, no? De La Cruz, paano napunta yung wallet ko sa bag mo? O di ba? Ano ba sabi ko sa inyo? Si De La Cruz po yun. Hindi pa ako magnanakaw, ma'am, at hindi ko po magagawa sa inyo yun. Ayun yung bag ni ma'am. Mga sis, may i-open ako sa inyo. Huwag mong sabihin makikipagbalikan ka na naman sa ex mo, ha? Subukan mo lang ikwento yan. Nakakapagod na kaya mag-advise, no? Ito na nga. May ka-talking stage kasi ako. Wow! Iba ang ganda ng sisi natin! Pakiramdam ko nga eh, hindi siya seryoso sa akin. O di kaya alam mo yung pampalipas oras lang? Naku po! Red flag yan, sis! Alam mo, Bea, dito ka na lang sa Jolly Savers. Dahil sa Jolly Savers, walang hula-hula, no? Di kagaya ng ka-talking stage mo, di ka sigurado. Alam nyo ba guys, binilan ako ng tatay ko ng bagong cellphone. Ang maganda pa rito, pwede siya kahit saan at pang photoshoot talaga. Ako din eh. Binilan ako ng nanay ko. Birthday gift daw niya sa akin. Ganun ako kamahal ng mami ko. Ikaw din? Lo, meron din siya. Ay, teka. Gusto niyo ba pumunta sa bahay? Nagpakabit ng wifi yung tatay ko kahapon eh. Ano, G? Sa amin na lang. May wifi din kami doon. Uy, ako nag-aya. Huwag mo sabihin may wifi din kayo. Oo, meron kaming wifi. Nagpakabit din kahapon si mami. Kahapon din? Galing ah. Tara guys, sa amin na lang. Sige, doon na kayo. Ma'am, itatanong ko lang po sana, bakit po kaya mali ako dito sa... Yan na naman si De La Cruz. Huwag mo lang ipilit yung sagot mo. Marunong ka pa sa teacher eh. Kung mali ka, eh di mali. Bakit kasi hindi mo nalang tanggapin? Hindi mo na kaya maging top 1. Hanggang top 2 ka na lang. Hindi mo ako matatalo, De La Cruz. Uungusan at uungusan kita. Yan ang tandaan mo. Nakakatawa to si De La Cruz. Ma'am, tapos na po ako sa exam paper ko. Ito po. Tignan mo si De La Cruz. Kainit-init na ka-jacket. Paano siya makakatapos agad yan sa exam niyan? Napaka-weird kasi. Tara na nga. Bilisan niyo na! Dali! I-announce na ni ma'am yung top student. At sigurado naman ako na naman ulit yung top 1. Di ba, De La Cruz? Sana ako naman yung maging top 1. Guys, nakaka-excite! At ang ating top 1 for this grading ay si De Guzman. Congratulations, De Guzman! Yes! Maraming salamat po! Sabi ko naman si De La Cruz eh, hanggang top 2 ka lang.
Hindi mo ko kayang higitan sa top 1. Matutuwa na naman yung mami ko. Ma'am, ako na lang po sana ulit yung maging top 1, no? Ma'am, pagbigyan nyo na po ako. Teka. Bakit ka umiiyak kay ma'am? Di mo ba narinig? Ako ang top 1. Top 2 ka lang. Tara na nga. Maraming salamat po. Good morning. Good morning po. Ilang araw ng absence si De La Cruz. Ano ba nangyari doon? Wala na naman si De La Cruz. Bakit kaya? Nakakapagtaka. Competitive yun ah. Ma, tama na po. Ginagawa ko naman po yung best ko eh. Tama na po. Huwag na po niyo akong saktan, ma. Ginagawa ko po yung best ko para maging top student. Pasensya na po, ma. Sabi ko po. Tama na po. Tama na po. Ew! Ano bang pagkain yan? Nakakadiri naman. Hoy! Anong iniiyak-iyak mo dyan? Gagawa-gawa ka ng kasalanan tapos mag-iinarte ka dito sa loob ng kulungan. Hindi ako kumakain ng ganyang pagkain eh. Kainin mo kung anong meron dyan. Walang mayaman, walang mahirap dito. Pantay-pantay tayo ditong may mga kasalanan. Kayo na bahala dito ha. Ang arte-arte. Saan niyo ako dadalhin? Basta sumama ka na lang sa amin. Huy, ate. Uy! Ako pala si Ana. Hi! Ano ba pangalan nun? Si Mayora yan. Siya pala yung mayora natin dito. Kaya pala ganun umasta, no? Siyempre, masungit siya minsan. Alam mo naman para sa atin lahat yun eh. Kaya kailangan mo talaga sumunod sa kanya. Nako Ana, mabangis pa yan sa mabangis. Basta lagi ka na susunod sa mga utos niyan. Kunting-kunti na lang anak. Magkikita na rin tayo. Magandang araw po, Mayora. Uy! Anong ginagawa mo dito? Kanina ka pa ba dyan? Bakit po hawak niyo yung kalendaryo? Nalaya na po ba kayo? At sabi niyo po kanina, magkikita na po kayo ng anak ninyo. Una sa lahat, wala ka nang pakialam kung anong meron dito sa kalendaryo ko. Yung kaso mo yung intindihin mo, wag ako. Sagot, Mayora! Ano bang gusto mong malaman sa akin? Itatanong ko lang po, nalaya na po ba kayo? Malapit na akong sunduin ng anak ko. At na-excite na nga ako eh. Wow! Congratulations po ha! Magkikita na po kayo ng anak ninyo. Gusto ko lang sabihin sa'yo na baunin mo lahat ng mga natutunan mo dito sa loob ng kulungan. Kapag nakalabas ka na, huwag mo intindihin yung mga panghusga na ibang tao dyan. At may oras pa para magbago. Mabait naman po pala kayo eh. Akala ko masungit po kayo. Magiging kaibigan din kita. Yes! Good morning, Ate Rose. Nasaan pala si Mayora? Wala na siya. Ngayong araw, nakatakda ang ito. Yun ang naging parusa sa kanya. Ang sabi niya sa akin, susundin daw siya ng anak niya. Yung bata. Wala na rin dito sa mundo yun. Baka nga talaga sinundo na siya. Ito pala yung bayad ko kanina sa pinang-photocopy natin. Teka. Naamoy niyo ba yung naamoy ko? Amoy isdang na bulok eh. Kaya naman pala eh, nandyan si De La Cruz eh. Ang dakilang alalay ng nanay niyang tindera sa palengke. Kayo, wag niyo subukan dumikit kay De La Cruz. Baka magkaroon kayo ng kaliskis. Kayo din. Kamusta ang kita sa palengke? Mr. De La Cruz, makakain na nga ng pritong isda sa kantin. Grabe, busog na busog ako. Siyempre, ang ulam ko, fried chicken. Ano pa ba? Isda? Hindi ako kumakain nun, no? Ay, sorry. Na-offend ko ata si De La Cruz. Pasensya na, De La Cruz, ha? Hindi kasi talaga ako kumakain ng isda, eh. Lalo na kung galing sa inyo ng nanay mo. Kayo talaga, papagbiro kayo, no? Dito yun, eh. Alam ko, dito nagtitinda yung nanay ni De La Cruz, eh. Saan kaya banda yun? Oh! De La Cruz! Buti na lang napadaan ka. Anong ginagawa nyo dito? Malamang, bibili kami nung isda, yung paninda ninyo. Pati ba naman dito susundan nyo ako? Hindi naman sa ganun, De La Cruz. Wala akong oras makipagbiruan sa inyo. Tigilan nyo ako. De La Cruz! Sandali nga lang! Anong kaguluhan yun? Grabe ang mga magnanakaw na yon. Ma! Ano po nangyari? Nak! Nanakawan ako eh. Nalaman kasi kanina nang bumibili na hindi ako nakakakita eh.
Bulag yun nanay ni De La Cruz. Grabe talaga mga masasamang tao. Kahit may mga kapansanan, wala silang pinapalampas. Kinuha nila lahat yung benta ko, anak. Tatawag ako ng pulis. Teka, De La Cruz! Ay, oo naman, suke. Dahil lang yan dito sa pagtitinda ko ng isda. Nakatapos isa kong anak ng kolehiyo. Oo naman, hindi hadlang ang kapansanan ko para magtiyaga at magsipag. Balang araw, yung mga anak ko na yan, aasenso.